Sa likod ng kanilang ngiti at tagumpay, may isang misteryong unti-unting bumabalot sa kanilang buhay. Isang trahedyang magpapayanig hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad. Sa Santa Barbara, California, namumuhay ang pamilyang Han. Si Dr. Henry Han, isang kilalang herbalist na kilala hindi lamang sa kanyang husay sa tradisyonal na medisina, kundi pati na rin sa kanyang malasakit sa mga pasyente. Si Dr. Han ay nagmula sa China at dinala niya ang kanyang kaalaman at kultura sa Amerika, kung saan siya ay naging mahalagang bahagi ng komunidad. Sa bawat konsultasyon, ramdam ng mga tao ang kanyang dedikasyon at malasakit, kaya't marami ang nagtitiwala at humahanga sa kanya. Kasama niya ang kanyang asawang si Jenny Yu Han, isang mapagmahal at masipag na ina na laging inuuna ang kapakanan ng kanilang anak na si Emily. Si Emily, na 5 taong gulang pa lamang, ay kilala sa kanilang lugar bilang masayahin at palakaibigan. Madalas silang makitang magkakasama, naglalakad sa parke, nagbabasa ng libro o naglalaro sa kanilang bakuran. Ang kanilang simpleng pamumuhay ay puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. Sila ay kilala sa komunidad bilang mababait, mapagkalinga at aktibong kalahok sa mga gawain ng kanilang paligid. Hindi lamang sila basta-basta mga residente, sila ay mga kaibigan, katuwang at inspirasyon sa marami. Madalas silang tumutulong sa mga outreach program, nag-aambag sa mga community event at palaging bukas ang kanilang tahanan para sa mga nangangailangan ng tulong o payo. Ang klinika ni Dr. Han ay dinarayo ng marami, hindi lamang dahil sa kanyang galing kundi dahil sa mainit na pagtanggap at malasakit na nararamdaman ng bawat pumapasok doon. Sa kanilang tahanan, maririnig ang tawanan, kwentuhan at masasayang sandali, mga alaala ng isang pamilyang buo at masaya. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay puno ng mga larawan at alaala ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa likod ng perpektong larawan ng kanilang pamilya, may mga lihim at pagsubok na hindi nakikita ng iba. Isang trahedya ang unti-unting lumalapit. Isang pangyayaring magpapabago sa takbo ng kanilang buhay at mag-iiwan ng malalim na sugat sa komunidad na kanilang minahal at minahal sila. Ang kwento ng mga Han ay paalala kung gaano kabilis magbago ang buhay, mula sa inspirasyon tungo sa trahedya. Sa isang iglap, ang mga pangarap at plano ay maaring maglaho at ang mga masasayang alaala ay mapapalitan ng lungkot at pangungulila. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon at babala sa lahat na pahalagahan ng bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Ang kanilang alaala ay mananatili, isang simbolo ng pagmamahal, kabutihan at pagkakaisa na biglang naputol. Sa puso ng komunidad, ang pamilyang Han ay hindi malilimutan. Ang kanilang kwento ay patuloy na magsisilbing paalala ng kahalagahan ng pamilya, pagkakaibigan at malasakit sa kapwa. Bago sumiklab ang trahedya, may mga pangyayaring nagbigay ng pahiwatig sa paparating na dilim. Narito ang mga mahalagang sandali at kilos na bumuo sa huling araw ng pamilyang Han. Marso 20, 2016, isang ordinaryong araw para sa pamilya Han. Maaga silang nagising, inihatid ni Jenny si Emily sa nursery school, habang si Dr. Henry Han ay nagtungo sa kanyang klinika sa Santa Barbara upang magserbisyo sa mga pasyente. Sa buong maghapon, abala si Dr. Han sa mga konsultasyon at gaya ng dati, mainit niyang tinanggap ang mga lumapit sa kanya. Hapon ng araw na iyon, may hindi pangkaraniwang bisita si Dr. Han. Si Pierre Haobsch, isang negosyanteng may koneksyon sa kanya sa larangan ng alternatibong medisina at business ventures. Nakipagkita si Haobsch kay Dr. Han upang talakayin ang ilang detalye ng kanilang kasunduan sa negosyo. Hindi alam ng marami, may tensyon na sa pagitan nila dahil sa usaping pinansyal. Sa bahay, nagapunan ang pamilya ng magkasama. Ayon sa mga records, nagpadala pa ng mensahe si Jenny sa isang kaibigan bandang alas 8 ng gabi na tila walang anumang kakaiba. Si Emily ay natulog ng maaga, gaya ng nakasanayan. Gabi na ng huling beses makita si Dr. Han online. Mula noon, hindi na muling sumagot ang pamilya sa mga tawag at mensahe ng kanilang mga kaibigan. Sa mga sumunod na oras, walang nakapansin ng kakaiba sa paligid ng kanilang tahanan. Tahimik ang gabi sa Santa Barbara. Ngunit sa likod ng katahimikan, may nagaganap na hindi inaasahan. Si Pierre Haobsch, ayon sa investigasyon, ay muling nagbalik sa bahay ng mga Han. Ang mga detalye ng kanyang kilos ay magsisimulang mabunyag sa pag-usad ng investigasyon. Ang timeline na ito ay hindi lamang listahan ng mga pangyayari. Ito ay paunang pahiwatig ng mga susunod na kaganapan. Habang lumalalim ang gabi, papalapit din ang trahedya na magpapabago sa buhay ng pamilyang Han at sa buong komunidad.
Sa susunod na bahagi, tututukan natin kung paano natuklasan ang krimen at kung paano nagbago ang lahat sa isang iglap. Marso 23, 2016, hindi sumipot si Dr. Han sa isang mahalagang meeting na nagdulot ng pag-aalala sa mga kaibigan. Isang kaibigan ang nagtungo sa kanilang bahay at natagpuang bukas ang garahe, ngunit walang sumasagot. Tumawag siya ng pulis at sa pagdating ng mga autoridad, natuklasan ang bangkay ni na Dr. Han, Jenny at Emily, maingat na binalot at tinalian. Ang eksena ay nagpapakita ng planadong pagpatay, hindi simpleng pagnanakaw. Ang balita ay nagdulot ng takot at pagluluksa sa buong Santa Barbara. Sino ang may motibo para patayin ang isang pamilyang walang kaaway? Ang investigasyon ay nagsimula, puno ng tanong at pangamba. Sa crime scene, lumitaw ang pangalan ni Pierre Haubsch, isang pangalan na hindi agad pamilyar sa marami, ngunit mabilis na naging sentro ng investigasyon. Sa likod ng bawat detalye ng kaso, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang lalaking may misteryosong nakaraan at koneksyon sa biktima. Si Pierre ay isang 25 taong gulang na business associate ni Dr. Han na sa unang tingin ay tila maasahan at profesional. Bata pa siya ngunit mabilis umangat sa mundo ng negosyo, kaya't marami ang humanga sa kanyang talino at determinasyon. Ipinakilala ni Haubsch ang sarili bilang isang siyentipiko at kasosyo sa isang proyektong teknolohiya na naglalayong magdala ng makabagong solusyon sa industriya. Madalas siyang makita sa mga pagpupulong, palaging may dalang bagong ideya at pangakong tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang profesional na imahe, may mga ulat ng panlilinlang at hindi autorisadong transaksyon na nagdulot ng pagdududa sa kanyang tunay na intensyon. May mga nagsasabing may mga lihim siyang tinatago at hindi lahat ng kanyang galaw ay malinis. Sa kabila ng babala ng mga kaibigan at kasamahan ni Dr. Han, muling pinagkatiwalaan ni Dr. Han si Haubsch matapos nitong magkunwaring may malubhang sakit. Ginamit ni Haubsch ang simpatiya at tiwala ni Dr. Han upang mapalapit muli sa kanya na tila ba may mas malalim na layunin. Sa likod ng maskara ng pagiging profesional, si Haubsch ay desperado sa pera at may madilim na motibo. Lumalabas na may mga utang siya at pinansyal na problema, dahilan upang maghanap siya ng paraan para makaligtas sa kanyang sitwasyon, kahit pa ito ay labag sa batas. Ang kanyang koneksyon kay Dr. Han ay naging susi sa investigasyon. Hindi nagtagal, napansin ng mga investigador na may kakaibang ugnayan at transaksyon sa pagitan nila na nagbigay ng bagong direksyon sa kaso. Natagpuan ang isang kontrata sa negosyo na pinirmahan nila bago ang krimen, isang dokumentong nag-uugnay sa kanilang dalawa hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang magkasosyo sa isang malaking proyekto. Ang mga ebidensya at testimonya ng mga kaibigan ay naglagay kay Haubsch sa sentro ng kaso. Maraming lumutang na kwento tungkol sa kanyang kakaibang kilos at mga lihim na usapan bago mangyari ang krimen. Unti-unting lumalantad ang kanyang tunay na pagkatao, isang taong handang gawin ang lahat, kahit ang pinakamadilim na hakbang para sa sariling kapakanan. Sa pag-usad ng investigasyon, mas lumilinaw kung sino nga ba talaga si Pierre Haubsch at bakit siya naging pangunahing suspek sa kasong ito. Tinukoy ng mga investigador si Haubsch bilang pangunahing suspek at agad na nagsimulang mangalap ng ebidensya. Sa Home Depot footage, nakita siyang bumibili ng plastic wrap at duct tape, eksaktong ginamit sa krimen. Ang mga cellphone ng biktima ay na-trace patungo sa Oceanside kung saan nakatira si Haubsch. Forensic analysis, binaril ang pamilya gamit ang .22 caliber pistol habang natutulog at sinubukang linisin ang crime scene. Lahat ng ebidensya, mula kontrata, security footage, digital trail, ay nagtuturo kay Haubsch. Ang motibo pera at ang plano ay malinaw na pinaghandaan. Handa na ang mga autoridad para sa susunod na hakbangang pag-aresto. Sa loob ng 48 oras, natunton si Haubsch sa isang gasolinahan sa Oceanside at mabilis na inaresto. Sa kanyang sasakyan, natagpuan ang murder weapon, pasaporte at mga gamit ng pamilyahan. Ang mga ebidensya ay nagpatibay ng kaso laban sa kanya, lalo na ang baril na ginamit sa krimen. May indikasyon na plano niyang tumakas palabas ng bansa. Ang pag-aresto ay nagdala ng kaunting kapanatagan sa komunidad. Ngunit simula pa lang ito ng mahabang proseso ng hustisya. Ang mga ebidensya mula sa kanyang pag-aresto ang magiging pundasyon ng kaso. Sa interogasyon, nag-imbento si Haubsch ng kwento tungkol sa mga shadowy figures at isang energy invention, pilit na inilihis ang investigasyon. Ngunit hindi tumugma ang kanyang salaysay sa mga ebidensya. Bago ang krimen,
Nagsaliksik siya online kung paano gayahin si Dr. Han at tungkol sa gunshot wounds. Isang saksi, si TJ Direda, ang nagpatotoo na umamin si Haubsch sa kanya at humingi pa ng tulong sa pagtatago ng mga katawan. Lahat ng pagtatangkang magtago ni Haubsch ay nabigo sa harap ng matibay na ebidensya. Ang kanyang mga kasinungalingan ay lalo lamang nagpatibay ng kaso laban sa kanya. Sa huli, lumitaw ang tunay na motibo, kasakiman at panlilinlang. Nagsimula ang paglilitis kay Haubsch noong Oktubre 2021, 5 taon matapos ang krimen. Ipinresenta ng prosekusyon ang matitibay na ebidensya, security footage, cellphone data, murder weapon. Sinubukan ng depensa na maghasik ng pagdududa, ngunit hindi kinaya ng kanilang argumento ang bigat ng ebidensya. Ang testimonya ni TJ Direda at ang mga detalye ng krimen ay nagbigay ng emosyonal na bigat sa paglilitis. Ang hurado ay nagpasya batay sa malinaw na ebidensya at testimonya. Ang paglilitis ay naging simbolo ng paghahanap ng hustisya para sa pamilya Han. Ang komunidad ay naghintay ng hatol na magbibigay ng katarungan. Nobyembre 24, 2021, napatunayang guilty si Pierre Haubsch sa 3 bilang ng first-degree murder. Ang hatol ay nagdala ng ginhawa at pagsasara sa mga nagmamahal sa pamilya Han. Abril 2022, sinentensyahan siya ng 3 magkakasunod na habambuhay na pagkakakulong, walang posibilidad ng parole. Sinubukan niyang iapela ang hatol, ngunit pinagtibay ito ng mas mataas na hukuman at ibinasura ng US Supreme Court. Wala ng pag-asa si Haubsch na makalaya. Ang sentensya ay nagsilbing babala sa mga gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Bagamat hindi na ibalik ang buhay ng mga Han, ang hustisya ay naabot. Ang kaso ay nagsilbing paalala ng kahalagahan ng hustisya sa lipunan. Ang kaso ng Han family ay nag-iwan ng malalim at hindi matatawarang sugat sa Santa Barbara. Sa bawat kanto ng komunidad, dama ang bigat ng pagkawala at ang takot na dulot ng trahedya. Hindi lamang ito kwento ng isang pamilya, kundi kwento ng isang buong bayan na nagising sa katotohanan ng panganib na maaring mangyari kahit sa mga lugar na inaakala nating ligtas. Matapos ang insidente, naging laman ng balita ang Santa Barbara at maraming residente ang nagboluntaryo upang tumulong sa investigasyon at magbigay ng suporta sa mga naulila. Ngunit sa kabila ng sakit, nagbunsod din ito ng pagkakaisa at pagninilay. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, naghawak kamay at sama-samang nagdasal para sa hustisya at kapayapaan. Sa mga gabi ng pagdadalamhati, mas lalong tumibay ang ugnayan ng bawat isa at mas naging bukas ang puso ng komunidad sa pagtulong at pagdamay. Nagsimula ring mag-organisa ng mga support group at counseling sessions para sa mga naapektuhan ng trahedya na naging mahalaga sa paghilom ng sugat ng komunidad. Naging aral ito sa kahalagahan ng pag-ingat sa pagtitiwala, lalo na sa usaping pinansyal. Marami ang napaisip kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang mga relasyon at kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri sa mga taong pinapapasok sa kanilang buhay. Dahil dito, nagkaroon ng mga seminar at community talks tungkol sa financial safety at personal security na dinaluhan ng daan-daang residente. Sa panahon ngayon, mahalaga ang pagiging maingat sa bawat transaksyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera at tiwala. Ang trahedya ng Han family ay nagsilbing babala na ang panlilinlang ay maaring magtago sa likod ng magagandang salita at ngiti. Naglabas din ang lokal na pamahalaan ng mga paalala at guidelines para sa mas ligtas na pakikisalamuha at pakipagtransaksyon. Ang alaala ng pamilya Han ay patuloy na binubuhay sa komunidad at media. Sa bawat kandilang sinisindihan at bulaklak na iniaalay, muling naaala ang kabutihan at pagmamahalan ng pamilya. Ang kanilang kwento ay naging bahagi ng kasaysayan ng Santa Barbara at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Ilang taon matapos ang insidente, itinatag ang Han Family Memorial Scholarship para sa mga kabataang nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Nagsisilbi itong paalala ng kabutihan at panganib ng panlilinlang. Sa bawat larawan at alaala, na ipapasa ang aral na dapat tayo maging mapanuri at mapagmatyag, ngunit huwag mawala ng pag-asa sa kabutihan ng tao. Ang scholarship na ito ay naging simbolo ng pag-asa at pagpapatuloy ng pangarap ng pamilyahan para sa kabataan. Ang testimonya ni TJ Direda ay naging mahalaga sa paggamit ng hustisya. Sa kabila ng kanyang sariling mga pagsubok, naglakas loob siyang magsalita at tumulong sa investigasyon. Ang kanyang katapangan ay nagbigay liwanag sa kaso at nagpatibay sa paniniwala na marami na ang katotohanan
ay laging mananaig. Ang kanyang kwento ay ginamit din sa mga awareness campaign tungkol sa witness protection at kahalagahan ng pagsasalita para sa tama. Kahit siya ay pumanaw na, ang kanyang ambag ay hindi malilimutan. Siya ay naging simbolo ng tapang at integridad, at ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga naghahangad ng hustisya. Maraming kabataan ang na-inspire sa kanyang kwento, at naging bahagi ito ng mga local school programs tungkol sa civic responsibility. Sa huli, ang kwento ng mga Han ay paalala ng kahalagahan ng pagmamahal, pag-iingat, at hustisya. Sa bawat yakap at luha ng mga naulila, naroon ang pag-asa na hindi mawawala ang kabutihan sa mundo. Ang kanilang kwento ay naging bahagi ng mga talakayan sa eskwelahan at simbahan na nagtuturo ng empatiya at malasakit. Ang kanilang buhay ay biglang naputol, ngunit ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa iba. Ang katahimikan ng kanilang tahanan ay sumasalamin sa katahimikan na iniwan ng kanilang pagkawala. Ngunit sa bawat sulok ng Santa Barbara, may mga palatandaan ng pag-asa at pagpapatuloy. Ngunit ang aral ng kanilang kwento ay mananatili. Sa mundo ng kawalang katarungan, ang bawat isa ay may tungkuling magbantay, magmalasakit at magsikap para sa katotohanan. Ang mural na inialay sa kanila ay nagsisilbing paalala ng lakas ng komunidad at ng pangakong hindi malilimutan ang kanilang alaala. Ang paghahanap ng hustisya ay tungkuling hindi dapat isuko. Sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, at sa bawat pagkilos ng komunidad, patuloy ang laban para sa katarungan at pag-asa na hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng Han family ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, hindi lamang sa Santa Barbara kundi sa buong mundo, na ang kabutihan, pagkakaisa at hustisya ay dapat laging ipaglaban.